Magandang araw po sa inyo mga kapatid. Pagpatuloy natin ang series natin sa soteriology. We are in the doctrine of election and nakapaloob dito ang mga topics na pag-usapan natin last time, ang mga iba't ibang salita na ang kahulugan ay ang election. At the same time, tinignan din natin ang unconditional election. Unconditional election. And we define also the total inability, which is parang review sa atin, pero mas malalim na pagtingin ang tinignan natin dito sa definition ng total inability doon sa total depravity of man. Sa ngayon, pag-usapan naman natin ang ating tugon sa matapos na napakinggan natin ng mga prinsipyo at natutunan natin. Ano ngayon ang ating tugon? Bago natin pag-usapan, nais ko ring banggitin na napag-usapan din natin ang doctrine of prevenient grace o yung tinatawag na exercise of free will last time, which is a sinner has the ability to make favorable or initial response to God. Favorable or initial response to God. Tinignan natin ang view ng isang Bible scholar na si H.C. Thiessen. Nakita natin ang kanyang stand na sinasabi niya na ang tao ay may kakayanang pumili sa Diyos o kay Jesus Christ sa kaligtasang alok nito. At naging tanong nga natin na kung bakit marami ang mas tumatanggi sa mabuting balita. Kasi ang conclusion natin was yung 1 Corinthians chapter 2 verse 14, and our point is there is something need to happen to a man when you hear the natural revelation of God. Then God, the Holy Spirit, touch their hearts para maunawaan ang gospel at mabago ang kanilang puso. Katulad ng nangyari kay Lydia. At ang tawag po doon ay ang illumination. Illumination. And I believe that the illumination will be, malalaman natin yan o ma-identify natin sa mga susunod nating topic. So let's pagpatuloy natin yung ano ba yung response natin o yung tugon natin. Number 1 is yung pagkilala o yung pagkilala or recognize the sovereignty of God. Kilalanin natin ang pagiging makapangyayari ng Diyos o yung pagiging makapangyarihan niya. That's the number 1. Which is, let's see the Romans chapter 9 verse 19 to 20. Sabi dyan, kaya't sabihin mo sa akin, bakit umahanap pa siya ng kamalian, sapagkat sino ang makakasalungat sa kanya, sa kanyang kalooban? Ngunit sino ka o tao na nakikipagtalo sa Diyos? Sabihin ba ng bagay na hinubog doon, na humubog sa kanya, bakit mo ko ginawang ganito? O wala bang karapatan ang magpapalayok sa luwad upang gumawa mula sa iisang limpak? Sa iisang limpak ng isang sisidlan para sa marangal na gamit at ang isay para sa pangkaraniwang gamit. Ganon din ang sinasabi sa Job chapter 42 verse 1 to 6. Pagkatapos ay sumagot si Job sa Panginoon at sinabi, alam kong magagawa mo ang lahat ng mga bagay. Magagawa mo ang lahat ng mga bagay. At wala kang layunin na mahadlang. Sino itong nagkukubli ng payo
na walang kaalaman. Kaya't aking nasambit ang hindi ko nauunawaan. Mga bagay na lubhang kahanga-hanga para sa akin na hindi ko nalalaman. Makinig ka at magsasalita ako. Tatanungin kita at sa akin ay ipapahayag mo. Narinig kita at narinig kita sa pakikinig ng tainga, ngunit ako'y nakikita ka ng aking mata, kaya't ako'y namumuhi sa sarili ko at nagsisisi ako sa alabok at mga abo. Then Job answered the Lord and said, I know that you can do all things, and that no purpose of yours can be thwarted. Who is this that hides counsel without knowledge? Therefore I have declared that which I did not understand, things too wonderful for me, which I did not know. Hear now, and I will speak. I will ask you, and you instruct me. I have heard of you by the hearing of the ear, but now my eyes sees you. Therefore I react and repent in dust and ashes. Pangalawa po is yung praise and thanksgiving. Yan po ang ating isa sa mga tugon natin. Pagpupuri sa Diyos at pasasalamat, sabi sa Ephesians chapter 3 verse 3 to 6, na sa pamamagitan ng pahayag ay ipinapaalam sa akin ang hiwaga gaya ng nauna kong isinulat sa ilang mga salita. Sa iyong pagbasa ay maunawaan ninyo ang aking pagkaunawa sa hiwaga ni Kristo. Sa anumang mga salinlahi ay hindi ito ipinaalam sa mga anak ng mga tao, na gaya ngayon na ipinahayag na sa kanyang mga banal na apostol at propeta sa pamamagitan ng Espiritu, na ang mga hintil ay mga kapwa tagapagmana at mga bahagi ng isang katawan at mga kabahagi ng pangako kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo, that by revelation there was made known to me that mystery, as I wrote before in brief. By referring to this, when you read, you can understand my insight into the mystery of Christ, which in other generations was not made known to the sons of men, as it has now been revealed to his holy apostles and prophets in the Spirit. To be specific, that the Gentiles are fellow heirs and fellow members of the body, and fellow partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel. Through the gospel. Pangatlo is yung calm assurance o yung kasiguraduhan. Romans chapter 8 verse 28, at nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Sa kanila ng mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. And we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. And then, tignan natin ang Hebrews chapter 12 verse 2. Pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya, na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan ay tiniis niya ang krus. Hindi inalintana ang kahihiyan, at siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith,
who for the joy set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Philippians chapter 1 verse 6. Ang sabi, ako'y panatag sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabubuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Jesucristo. For I am confident of this very thing, that he who began a good work in you will perfect it until the day of Christ Jesus. Mga kapatid, hanggang dito lang po muna. At dyan po nagtatapos, yan po ang ating konklusyon sa pag-aaral po natin ng Doctrine of Election. I hope nabigyan ko kayo ng isang matibay at malalim, kahit papano, no, na malalim na definition na mapanghahawakan as your stand sa Doctrine of Election. Samahan nyo ako sa susunod nating topic, which is yung Part 3, Session 1, yung doktrina ng pagtawag. That's the next process kasi if you look at our chart or yung process of salvation na pinakita ko sa inyo nung una. So, pag-usapan natin yung doktrina ng pagtawag. Marami pong salamat, and this material you can download it for free, the MP3. Just approach me to Facebook or else you can see it attached sa aking YouTube channel. Maraming salamat.